Kabanata 201. Nagtaas ng mata si Benjamin para sumulyap sa kanya. Medyo mabilis siya. Pumunta ka at hanapin si Ethan. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin. Okay. Tumango si Jack saka siya tumalikod para umalis. Gayunpaman, huminto siya sa pintuan upang magtanong, nakita ko si Zayden na umalis ngayon. Bakit siya nandito? Malamig na singgal ni Benjamin. Upang gumawa ng isang aksyon. Natigilan si Jack na lumabas para hanapin si Ethan nang mapansin niya ang bulok na mood ni Benjamin. Ethan, namiss kita ng sobra. Namiss mo ba ako? Ibinaba ni Jack ang kanyang bagahe, saka niyakap ng mahigpit si Ethan. Naamoy ni Ethan ang mabahong amoy galing sa kanya. Balik ka, gaano ka nakatagal na hindi naliligo? Ang bango mo, baka sa mukha niya ang pagkadismaya ay agad siyang itinulak ni Ethan. Nalungkot si Jack, paano mo natanong sa akin yan? Walang tubig doon. Wala man lang tayong tubig na maiinom. Pinandilatan siya ni Ethan ng mata. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nag-e-enjoy ka sa buhay mo doon. Ako, minsan lang ako pumunta sa club. Hindi ko pinabayaan ang trabaho ko. Kung hindi mo ako hiniling na bumalik, gumagawa pa rin ako ng mga hukay. Ano ang problema? Bakit sinabi sa akin ni Mr. Graham na bumalik ka agad? Sa pagbanggit ng mga seryosong bagay, ipinaliwanag sa kanya ni Ethan ang lahat ng detalyado. Gusto ni Mr. Graham na hanapin mo si Gavin, ang iba pang mga bata, at si Miss York. Mangyaring hanapin sila ng mabilis hanggat maaari. Iniabot sa kanya ni Eth ang litrato. Lalong naguluhan si Jack sa buong pagpapaliwanag. Nalaglag ang panga niya nang makita niya ang 5 bata na may parehong mukha sa larawan. Lahat ba sila ay mga anak ni Mr. Graham? Aba, si Mr. Graham ay baliw. Mga quintuplet, naaliw si Ethan nang makita niya ang pagtataka sa mukha ni Jack. Bilisan mo at hanapin mo sila. Maligo ka na rin. Ang baho mo. Pero, bakit sila nawala? Pakiramdam ni Jack ay may hindi tama. Tumingin sa kanya si Ethan na walang magawa, nagtataka kung paanong hindi alam ng kanyang kasamahan. Bumalik ang tingin ni Jack sa kanya. Walang signal doon, okay. Ipinadala siya ni Benjamin sa isang malupit na lugar sa loob ng isang buong taon, kung tutuusin. Sinubukan ng mga tao ni Dana na agawin si Gavin. Hindi naging matagumpay ang pagkidnap, ngunit umalis siya kasama si Miss York. Hindi pa natin sila nahahanap. Bakit si Miss Adams ang gumawa ng move sa bata? Hindi ba siya ang biological mother ni Gavin? Hinimas-himas ni Ethan ang kanyang mga templo nang sumagot siya, hindi siya. Si Miss York ang kanyang biological na ina. Mabilis na pumunta at hanapin sila. Si Mr. Graham ay labas na nag-aalala sa kanila. Huwag hayaang mahulog sila sa kamay ng kaaway. Oo naman. Pupunta ako ngayon. Tumalikod na si Jack para umalis agad. Pumunta sa direksyon ng Light Spring. Pinaalalahanan siya ni Ethan na kontaken ng pinuno ng mga bodyguard na naghahanap ng mga tao sa labas. Gumawa si Jack ng okay na kilos bilang tugon. Nang dumaan siya sa opisina ni Benjamin, sinabi niya sa kanya, Mr. Graham, hahanapin ko ngayon ang mga bata at si Miss York. Huwag kang mag-alala, sinulyapan ni Benjamin ang maruming Jack. Huwag mo silang gugulatin kapag nahanap mo na sila. Abisuhan mo ako agad. Naiintindihan. Sagot ni Jack bago umalis. Sigurado si Benjamin sa kanyang kakayahan. Dapat mahanap na niya ang mga ito sa maikling panahon, di ba? Ini-scroll ni Benjamin ang kanyang telepono. Walang reply mula kay Erisa at Gavin. Kasabay nito, sinusuri ni Erisa ang balita ni Delmore. Lalong panatag ang pakiramdam niya nang malaman niyang hindi pa nakakalabas si Dana. Kung pabayaan ni Benjamin si Dana, hindi ako magiging labas na kunin ang mga bata at umalis. Nahuli na niya ang 2 kasabwat kaya alam niya siguro na hindi ako nagsinungaling sa pangyayari 5 years ago. Kung determinado siyang aipakulong si Dana, ibabalik ko ang mga bata. Dapat nasa trabaho si Benjamin sa oras na ito. Saglit na napaisip si Erisa, at nag-login siya sa kanyang instant messaging application. Nagulat siya nang lumabas ang mensahe ni Benjamin nang mag-login siya. Nanginginig ang mga kamay niya, at agad niyang pinatay ang application. Nabasa ang teksto, nasaan ka? Kabanata 202. Malakas ang kabog ng puso ni Erisa dahil sa gulat. Kailan nakuha ni Benjamin ang aking WhatsApp? Sa tagal kaya niyang kinuha ang phone ko para ilagay ang number niya. Na-expose ko ba ang sarili ko sa kanya sa ikalawang pag-online ko? Kinalma niya ang sarili at pinag-aralan ang sitwasyon. Hindi ito dapat mangyari dahil hindi ipapakita ng application ang online na katayuan.
Ito ay dapat na isang pagkakataon. Ito ay dapat na. Muli niyang binuksan ang application at tiningnan ang timestamp ng mensahe. Ang record ay nagpakita ng petsa kahapon. Sa sandaling nakahinga siya ng maluwag, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Benjamin. Benjamin texted, Erisa, reply to me by today or bear the consequences. Natigilan si Erisa, natarante sa mensahe, agad niyang isinara ang application. Alam ni Benjamin na online ako. Mommy, ano pong problema? Tanong ni Gavin habang papalapit nang makita si Erisa na tila nabalisa. Hinawakan ni Erisa si Gavin at sinabing, okay lang ako. Binuksan ko ang WhatsApp at biglang nag-message sa akin ang daddy mo. Pinandilatan ni Gavin si Erisa. Ano ang sinabi niya sa iyo? Tinanong niya kung nasaan ako, iyon lang, sagot ni Erisa habang marahang hinihimas ang ulo ni Gavin. Bakit hindi ka natutulog? Kailangan kong umihi. Ngumiti si Erisa sa kanya. Matulog ka na. May gagawin pa ako. Tumango si Gavin. Mommy, magpahinga ka na rin. Huwag masyadong magtrabaho. I promise matutulog na ako kapag natapos ko na ang trabaho ko. Umalis ka na, paniniguro ni Erisa. Hinalikan niya si Gavin sa pisngi. Namumula sa kaligayahan, hinalikan niya ito pabalik at bumalik sa kanyang silid. Habang isinara ni Gavin ang pinto, tahimik niyang inilabas ang kanyang telepono at umupo sa sulok ng kanyang kama na nakakunot ang noo. Dapat ko bang kontaken si Daddy? Hindi magtatagal bago nila mahanap ang lugar na ito. Nag-alinlangan si Gavin at nag-alinlangan sandali. Gayunpaman, nang maalala niyang nagmamalasakit si Benjamin kay Dana, nadismaya siya at nagpa siya na iwanan ang ideya. Sa pagkakataong iyon, nagising si Zachary at nakita niyang tulala si Gavin habang hawak ang phone niya. Lumapit siya kay Gavin. Anong ginagawa mo? Lumingon si Gavin at tinitigan si Zachary. Kumunat ang noo ni Zachary, at ganoon din ang pumasok sa isip niya. May balak ka bang kontaken si Benjamin? Binuksan ni Mommy ang kanyang WhatsApp, at hindi ako sigurado kung kami ay natuklasan, ipinaliwanag ni Gavin ang sitwasyon kay Zachary. May WhatsApp siya kay Mommy. Saglit na nagulat si Zachary bago niya naalala na nagtrabaho si Erisa sa kumpanya ni Benjamin, kaya normal lang sa kanya ang WhatsApp nito. Tumango si Gavin habang kumikinang ang mga mata. Iniisip ko dahil matutuklasan nila tayo sa madaling panahon, bakit hindi tayo magkusa at ihayag ang ating sarili sa halip. Tinitigan ni Zachary si Gavin, umaasang matatapos niya ang kanyang ideya. At saka umupo siya sa tabi ni Gavin at sinulyapan ang SIM card na nasa kamay niya. Di ba naglagay siya ng reward para sa atin? Maaari tayong humiling ng mas mataas na gantimpala. Paliwanag ni Gavin. Nakinig si Zachary sa ideya ni Gavin at humajijek. Kung malaman ni Benjamin na nangikil sa kanya ang kanyang anak, puputulan niya ang kanyang pangitaas. Makikipag-ayos ako sa mga tuntunin sa kanya ng personal. Sabi ni Gavin, paano kung tumanggi siyang tanggapin ang iyong mga kondisyon? Takang tanong ni Zachary, hindi niya gagawin. Paniniguro ni Gavin, nag-thumbs up sila sa isa't isa bilang pagsang-ayon. Gagawin na ba natin ngayon? Tanong ni Gavin, nanatiling tahimik si Zachary. At kinuha iyon ni Gavin bilang tanda ng pagsang-ayon. Binuksan niya ang GPS jammer at ipinasok ang SIM card sa telepono. Ano itong application na ginagamit mo? Curious si Zachary habang pinagmamasdan si Gavin. Ito ay isang GPS jammer application na aking ginawa. Maaari nitong muling iposisyon ang aking lokasyon sa ibang mga lugar para sa isang tiyak na tagal ng oras nang hindi natutuklasan. Hindi kumpleto sa ngayon, kaya hindi natin magagamit ng matagal, paliwanag ni Gavin. Ipinadala ni Gavin ang mensahe kay Benjamin pagkatapos niyang ibuod ang kanyang paliwanag. Nagulat at napabuntong hininga si Zachary matapos niyang makita ang mensahe. Hindi ba't masyadong maraming hinihiling? Hindi, napakayaman niya. Gumanti naman si Gavin at nagpadala ng mensahe. Nag-text siya, padalhan mo ako ng 10 bilyon, at sasabihin ko sa iyo ang aming lokasyon. Matiyagang naghintay ang mga bata sa sagot ni Benjamin. Kabanata 203, sabik na naghintay si Benjamin sa sagot ni Erisa. Sa wakas ay nagdip ang kanyang telepono, at nagulat siya nang makita ang mensahe mula kay Gavin. Hindi niya pinansin ang mensahe at agad na sinubukang subaybayan ang lokasyon ng telepono ni Gavin. Kenfort, napakalayo nito mula sa Delmore. Paano sila naglakbay ng napakalayo nang hindi napapansin? Hindi sigurado si Benjamin. Hindi mahalaga. Hihilingin ko kay Jack na magpadala ng ilang lalaki sa Kenfort at hanapin sila.
Binasa ni Benjamin ang mensahe mula kay Gavin at Bamulong, bastos ka. Sumagot siya, nasaan ka? Nakita ni Zachary at Gavin ang reply ni Benjamin at nagkatinginan sila. Nag-text si Gavin, magbayad ka at sasabihin ko sa'yo. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Ang bastos na yon. Hindi man lang niya namalaya na isiniwalat niya ang kanyang lokasyon, ngunit binigyan niya ako ng kondisyon. Hindi ako makapaniwala na humihingi siya ng pera sa akin. Sa tingin mo bibigyan niya tayo ng pera? Tanong ni Zachary. Kahit hindi, wala namang mawawala sa amin basta hindi namin i-reveal ang aming lokasyon, tugon ni Gavin habang tinatanggal ang SIM card. Nag-text si Benjamin, wala akong ganoon kalaking pera. Hindi sumagot si Gavin, kaya sinubukang subaybayan muli ni Benjamin ang kinaroroonan ni Gavin. Nabigo ang pagsubaybay dahil pinatay ng bata ang kanyang telepono. Kumunat ang noo ni Benjamin at tinapik ang mga daliri sa desk. Sa huli, sumuko siya at naglipat ng 10 bilyon kay Gavin. Ang halagang mayroon siya sa cash ay naubos sa isang iglap dahil ang natitirang pondo na mayroon siya ay nakatali sa ibang mga pamumuhunan. Sa oras na iyon, sina Gavin at Zachary ay hindi naghihintay sa harap ng computer habang sila ay bumalik sa pagtulog. Bumalik si Erisa sa silid pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho. Mahimbing na natutulog ang mga bata, at nagpatuloy siya sa maikling pag-idlip. Lumipas ang ilang oras, at naiinip si Benjamin dahil wala siyang narinig na salita mula kay Gavin matapos ilipat ang pera. Niloko ba ako ng anak ko? Napabuntong hininga si Ethan, maingat na sinulyapan si Benjamin sa kabuuan ng silid. Si Mr. Graham ay nabalisa. Hindi ba siya kontento sa plano? Any news from Kenfort? Tanong ni Benjamin. Nagulat si Ethan at nagmamadaling nagulat, kaka-rating lang nila sa Kenfort. Si Ethan ay patuloy na nakikipag-usap kay Jack, at nakuha niya ang pinakabagong update bago pumasok sa silid. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga lobby nang may hindi mapalagay na pakiramdam sa kanyang isipan. Ang Kenfort ay ang pinakamalayong lungsod mula sa Delmore. Kusa niyang isiniwalat ang kanyang lokasyon habang humihingi ng pera sa akin. Minsan ba naisip niya na baka hindi ko tanggapin ang hiling niya? Dapat mas matalino siya kaysa doon. Any news from Light Spring? Tanong ni Benjamin. Sinuri ni Ethan ang impormasyon para sa katiyakan. Hindi pa. Ibinaling ni Benjamin ang tingin kay Ethan at nagutos, magpadala ng mas maraming lalaki sa lugar at palawakin ang perimeter ng paghahanap. Bukod sa distrito ng lungsod, bantayan ang mga bayan at nayon. Oo, sir. Agad namang umayos ng maraming tao si Ethan. Samantala, nagising ang mga bata mula sa kanilang pagkakatulog. Naghilamos ng mukha si Gavin bago ipasok ang SIM card sa telepono at nakita ang mensahe mula kay Benjamin. Sumulat si Benjamin, inilipat ko ang pera. Ibigay mo sa akin ang address ngayon. Nagtaas ng kilay si Gavin at nagmamadaling tiningnan ang halaga ng pera sa kanyang bangko. Inilipat ni Daddy ang pera 2 oras na ang nakakaraan. Na-curious naman si Zachary at lumapit kay Gavin. Nailipat ba ito? Tuwang-tuwa si Gavin. Dahil sa pagkagulat, sumigaw si Zachary, madali lang iyon. Ano ang inilipat? Tanong ni Jasper na kakagising lang at inaantok na. Nanatili si Jessie sa kanyang kama at hindi. Naghugas ng mukha. Naguguluhang tinitigan ni Oliver ang dalawa. Inilipat ni Daddy ang 10 bilyon sa amin. Anunsyo ni Gavin na puno ng pananabik. Sandaling natigilan silang tatlo bago bumulalas ng may pagtataka, binigyan kami ni Daddy ng 10 bilyon. Agad na nawala ang antok sa kanilang isipan. Ang mga mata ni Oliver ay kumikinang na parang ang kanyang myopia ay hindi kailanman umiral. Tumango si Gavin sa tatlo. Tumakbo si Oliver kay Gavin, at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang balanse. Maraming pera iyan, komento ni Oliver habang nakangisi hanggang tenga. Nakita ni na Jasper at Jessie ang reaksyon niya at dumiretso sila kay Gavin. Tinitigan ni Jessie ang screen at binilang ang bilang ng mga zero. Talaga bang binigay ito ni Daddy sa atin? Pinunasan ni Jasper ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Mukhang ganon. Napatingin si Zachary kay Gavin. Inilipat ni Benjamin ang pera kay Gavin mag-isa. Hindi niya binanggit na ang pera ay sinadya upang ibahagi. Si Gavin yata ang nagdesisyon yan. Bakit niya tayo binigyan ng napakaraming pera? Tanong ni Jasper. Kabanata 204. Sagot ni Oliver na may maningning na mga mata, that's a stupid question. Halatang gusto niyang bumalik tayo. Humajejek si Gavin. Tama si Jasper. Imbes na hintayin natin si Daddy na pumunta sa atin ng walang dala, baka tayo na ang mag-first move.
Napatingin si Jasper kay Gavin. Nasabi mo na ba sa kanya kung nasaan tayo? Hindi pa, ngunit yun ang termino kapalit ng 10 bilyon. Paliwanag ni Gavin sa kanyang mga kapatid. Hindi itinaas ni Oliver ang kanyang pagtutol. Nag-isip si Jasper sa paliwanag ni Gavin at sumang-ayon siya na tama siya at hindi tumutol dito. Babalik tayo. Sasampalin ba niya tayo dahil sa ginawa natin? Nagpout si Jessie sa pagkabalisa dahil hindi pa niya nakilala si Benjamin. Tinapik-tapik ni Gavin ang ulo ni Jessie at inaliw, I don't think he will hit any of us. Nang makita ang kanyang mga kapatid na nagkakaisang sumang-ayon sa plano, tumayo siya at sinabing, sasabihin ko ito kay Mommy. Bagamat siya ang nakipag-ayos kay Benjamin sa likod ni Erisa, alam ni Gavin na dapat niyang sabihin kay Erisa ang totoo at hayaan siyang gumawa ng huling tawag. Aha, sumasang-ayon ako na dapat din nating sabihin sa kanya. Tumango si Zachary bilang pagsang-ayon. Kung hindi, magagalit siya kapag nalaman niyang ibinenta namin ang aming lokasyon nang hindi sinasabi sa kanya. Tumakbo palabas si Gavin para hanapin si Erisa. Si Erisa at Bradley ay nasa kusina pababa ng hagdan. Naghanda sila ng karagdagang pagkain habang ang pinuno ng nayon ay darating para sa hapunan. Mommy, may sasabihin ako sa'yo. Bulalas ni Gavin. Naglinis ng kamay si Erisa at lumapit kay Gavin. Anong problema, sweetheart? Mahinang wika ni Gavin na may halong guilt. Mommy, nakipag-trade ako kay Daddy. Pangalakal. Anong trade? Nagulat si Erisa at pinilit si Gavin na magpaliwanag. Kung bibigyan niya ako ng 10 bilyon, sasabihin ko sa kanya ang aming lokasyon, sabi ni Gavin na may mahiyaing boses habang ang kanyang mga mata ay nagnakaw ng tingin kay Erisa. Sandaling natigilan si Erisa bago humajejek. Hinaplos niya ang ulo ni Gavin at tinanong, pumayag ba siya? Ang 10 bilyon ay isang malaking halaga ng pera, at sa tingin ko ay hindi niya iyon ibibigay sa iyo ng ganoon kadali. Itinaas ni Gavin ang kanyang phone at ipinakita kay Erisa ang proof of transfer message. Nagawa na niya. Tumingin si Erisa sa screen at binilang ang mga zero para masigurado na ito ay 10 bilyon. Napaawang ang bibig niya sa hindi makapaniwala. Inilipat niya ang pera. 10 bilyon. Totoo ba ito? Narinig ni Bradley ang kanilang pag-uusap at lumapit. Ay nako, napakaraming zero niyan. Napatingin si Erisa kay Bradley sa sobrang lakas ng pagsigaw nito. Agad na tinakpan ni Bradley ang kanyang bibig sa gulat. Pasensya na, masyado akong na-excite. Mommy, ayaw mo namang hanapin tayo ni Daddy diba? Maibabalik ko ang pera sa kanya dahil hindi ko pa sinabi sa kanya ang aming lokasyon, mahinang wika ni Gavin. Binuhat ni Erisa si Gavin at bahagyang pinisil ang ilong. Sweetheart, ang galing mo. Hindi mo kailangang ibalik ang pera. Sabihin mo sa kanya kung nasaan tayo ngayon. Nanlaki ang mata ni Gavin. Hindi ka galit. Siyempre, hindi ako. At hindi ako dapat. Ang iyong ama ay naglagay ng mga paunawa sa buong lugar. Maaaring makapagtago tayo ng ilang araw ngunit hindi sa loob ng ilang buwan. Masyadong kaakit-akit ang 100 milyon na iyon bilang reward, kaya maraming tao ang mananatiling nakapikit sa amin, paliwanag ni Erisa. Magpapadala ako ng mensahe sa kanya kaagad. Napatingin si Gavin kay Erisa. Oo naman. Tumango si Erisa. Noong umagang iyon, binalak ni Erisa na makipag-ayos sa reward sa 1 bilyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumaas ng 10 ulit ang gantimpala sa isang kisap mata. Si Erisa ay, nasa buwan. I wouldn't mind the money since it was from Benjamin. Boss, sigurado ka ba dito? Namangha si Bradley sa biglang pagbabago ni Erisa sa kanyang desisyon. Bakit hindi? Ang 10 bilyon ay napakaraming pera. Napangiti si Erisa. Nag-thumbs up gesture si Bradley kay Erisa. Matapos sabihin ni Gavin sa iba pang mga bata ang tungkol sa desisyon ni Erisa, sabay-sabay na umiling ang magkapatid na York. Dapat alam natin na tatanggapin ni Mommy ang pera. Ipinadala ni Gavin ang kanilang address kay Benjamin. Nakita ni Benjamin ang mensahe. Inutusan si Ethan na maghanda kaagad ng helicopter, at nagmamadaling pumunta sa kanilang kinalalagyan. Inipon ni Erisa ang mga bata kasama si Bradley para sa hapunan sa silid kainan. Wala pang 1 oras, umalangaw mula sa labas ng bahay ang umuugong na tunog. Lumapit si Jasper sa bintana at tumingin sa langit. May eroplano. Kabanata 205. Hindi gaanong pinansin ni na Erisa at Bradley si Jasper dahil pakiramdam nila ay normal lang na dumaan ang isang eroplano. Nagkatinginan sina Zachary at Gavin. Baka si Daddy. Lalong lumakas ang huni ng papalapit ito.
Ang ilang mga taga-nayon ay lumabas sa kanilang mga bahay dahil sa curiosity na makita kung ano ang nangyayari. Ang helicopter ay nagdulot ng bagyo ng malakas na hangin sa lupa. Mommy, pupunta ba ang helicopter sa aming bahay? Sumama si Oliver kay Jasper sa bintana at nakita niya ang helicopter na umaaligid sa itaas ng kanilang bubong. Kumunat ang mga lobby ni Gavin at sinabing, si Daddy lang. Sigurado ako dyan. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Mabilis iyon. Tinitigan ni Bradley si Erisa at tinukso, hindi pa huli ang lahat para tumakbo kung natatakot ka. Umikot ang mata ni Erisa at sumagot, bakit naman ako matatakot sa kanya? Itutok ang iyong mga mata sa palayok. Mabuti, binaling ni Bradley ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang panonood sa palayok. Ang mga bata ay lahat ay nagkukumpulan sa bintana habang si Erisa ay patuloy na naghahanda ng hapunan. Lumipat ang mga bata sa harap ng pintuan at tumangala sa langit. Nakahinga si Benjamin nang makita sila sa kanyang bintana. Nandito talaga sila, excited na sabi ni Ethan. Ang helicopter ay umikot sa nayon habang naghahanap ng isang landing spot, at ang bagzo ng hangin na ginawa ay gamulo sa mga nakapaligid na pananim. Inilapag ito ng piloto sa maputik na landas sa pagitan ng mga patlang dahil wala siyang makitang isang piraso ng tuyong lupa. Bumukas ang pinto at lumabas si Benjamin sa helicopter. Nanatili ang 5 bata sa pintuan habang pinagmamasdan si Benjamin. Hindi na nagulat sina Gavin at Jasper dahil nakasama na nila si Benjamin noon. Wala ring pakialam si Zachary. Sa kabilang banda, sina Jesse at Oliver ay tumingin ng may pananabik, ngunit nanatili sila sa kanilang mga kapatid dahil wala ni isa sa kanila ang gumalaw kahit isang pulgada. Nakita ni Benjamin ang mga bata at nagmamadaling humakbang patungo sa kanila. Huminto siya sa harap nila at nakahinga ng maluwag nang makita si Gavin. Sinuri ni Benjamin ang iba, at nagsimulang tumibok ng husto ang kanyang puso. Sa wakas makikita ko na ang mga anak ko. Ang lugar na ito ay ganap na wala sa grid. Hindi nakakagulat na ang koponan ay nabigo na mahanap ang mga ito ng napakatagal. Tinitigan ni na Jasper, Gavin, Oliver, at Zachary si Benjamin at iniskan ito mula ulo hanggang paa. Ako si Benjamin Graham. Nagpakilala siya sa mga bata. Oo, alam namin. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Tumaas ang kilay ni Benjamin at sinabing, ako ang tatay mo. Nakaramdam ng awkward ang mga bata at tumahimik. Lumapit si Ethan, tuwang-tuwa na makita ang mga bata. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Bawat isa sa inyo ay napaka-cute. Ang pangalan ko ay Ethan. Maaari mo akong tawaging Mr. Frank. Napatingin ang mga bata sa nakangiting mukha ni Ethan at binati siya, Nice to meet you, Mr. Frank. Lalong natuwa si Ethan. Napasulyap siya kay Benjamin at nakita niyang nakatitig ito ng mga dagger sa kanya. Saglit siyang natigilan at agad na muling pamwesto sa likuran niya, ngunit nanatiling nakadikit ang mga mata sa mga bata. Si Benjamin ay nasaroon ng loob at nagseselos dahil si Ethan ang binati ng mga bata sa halip na siya. Nilaibat niya ang paningin sa buong bahay ngunit hindi niya makita si Erisa. Tumakas ba siya mag-isa? Kumunat ang noo ni Benjamin at nagtanong, nasaan ang mommy mo? Napakagatlabi si Gavin, ibinaba ang ulo, at nanatiling tahimik. Sinulyapan ni Benjamin si Gavin bago ibinalik ang tingin sa iba. Sumagot si Zachary sa mababang tono, nagluluto siya ng hapunan. Ilang beses pang tumingin si Benjamin sa mga bata at pumasok sa bahay. Pinagmasdan niya ang paligid, at itinoon ang tingin sa kusina. Lumibot ang ekspresyon niya nang makita niya si Erisa na may kasamang ibang lalaki sa maikling sandali. Ang lakas ng loob mong magdala ng isang lalaki kasama ng iyong mga anak sa ganitong uri ng lugar. Napansin ni Gavin ang reaksyon ni Benjamin at sinenyasan si Zachary. Pumasok na tayo sa loob. Si Gavin ang nanguna, at ang iba sa kanila ay sumunod sa likuran. Naramdaman ni Ethan ang nakakainis na vibe, kaya maingat siyang pumasok sa bahay. Napalunok siya nang makita sina Erisa at Bradley sa kusina at agad na inilipat ang tingin kay Benjamin. Nagseselos ba si Mr. Graham? Mukhang galit na galit siya, pero hindi alam ng magkasintahan sa kusina. Miss York, sigaw ni Ethan papunta sa kusina. Napatingin si Erisa sa direksyon nila at sumagot, maupo ka na. Nagpatuloy siya sa paghahanda ng hapunan pagkatapos magsalita. Hindi nakaimik si Ethan. Kabanata 206. Tumikim si Ethan at sinulyapan ng amo, na naglalabas ng dominanteng aura. Mr. Graham, gusto mo ba ng tubig? Nang hindi na naghihintay ng sagot, lumapit siya para ibuhos ang isang basong tubig para kay Benjamin.
Sinaman siya ng tingin ng huli ngunit nanatiling tahimik. Ilang sandali pa, umupo si Benjamin sa sopa at matamang nakatitig sa kanyang 5 anak. Mayabang na inilihis ni Gavin ang ulo. Medyo natakot ang 4 pang bata nang makita nila ang malungkot na ekspresyon ng kanilang ama, kaya tumalikod sila at tumakbo patungo sa kusina. Nang makita ni Gavin na nakatakas ang mga kapatid ay sinundan din niya ito. Napakunot ang noo ni Benjamin, at mas nakaramdam siya ng pagkadismaya. Gusto man ni Ethan na gawin iyon, hindi siya naglakas loob na kumilos dahil masyadong nakakatakot ang aura ni Benjamin. Nang mabilis niyang tingnan ang lalaki, sinalubong niya ang malamig na tingin ng huli at napalunok sa takot. Mukha ba akong nakakatakot? Malamig na tanong ni Benjamin. Napangiti si Ethan at napaisip sa loob, Mr. Graham, para alam mo na nakakatakot ka. Siguro hindi pa pamilyar sa iyo ang mga bata, kaya medyo natatakot silang makita ka. Habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Benjamin, nagpatuloy siya, pwede mo silang ngitian. Magmumukha kang mas mabait, napakunot ng noo si Benjamin. Napakamahiyain ng mga batang iyon. Then, he glared at Ethan and uttered, tumakas din si Gavin. Yan kasi lagi kang mukhang galit. Siyempre, matatakot ang lahat. Ano man ang kanyang nararamdaman, nag-alok pa rin si Ethan sa kanyang amo ng ilang mga salita ng aliw. Baka natatakot si Gavin na pag-alitan mo siya. Malamig nang umuso si Benjamin, halatang hindi ito binibili. Dalhin mo siya dito. Alam ng babaeng yun na nandito ako, pero nagtatago pa rin siya sa kusina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang namumuong galit. Pagkapasok ng 5 bata sa kusina, tumawag sila, Mommy. Nang makita ni Erisa ang mga maliliit na bata na nagkukumpulan sa kusina, napatingin siya sa sala. Anong mali? Hinaplos niya ang kanilang mga ulo. Mommy, nakakatakot ang ekspresyon ni Benjamin. Bulalas ni Jessie na may pagtatampo na mukha. Natuwa si Erisa sa kanyang reaksyon at naaliw, kung natatakot ka, huwag mo nang lampasan. Okay, mariing tumungo si Jessie. Hindi naman mabait si Daddy. As expected, the best si Mommy. Sweethearts, pwede bang lumabas ka muna at maglaro? Medyo busy ako. Habang nagsasalita si Erisa, tumingin siya sa 4 pang nakatatandang anak. Mommy, gusto naming manatili sa iyo. Sagot ni Zachary. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Parang ayaw ng mga bata na manatili kay Benjamin. Ramdam na ramdam ko pa ang mapang-api niyang aura, kahit na napakalayo. Pagkatapos ay naglalaro kayo sa dining room habang nagluluto ako. Miss York, nagluluto ka ba? Maya-maya lang ay lumapit si Ethan at nakangiting binati si Erisa. Tumungo siya. Oo, Sir Frank. Kailangan mo ba ng kamay? Nilinggan ni Ethan ang kusina at pinagmasdan si Bradley mula ulo hanggang paa habang pinagmamasdan siya ng huli. Ito si Bradley. Kakayanin nating dalawa. Hindi mo kami kailangang tulungan, pagtanggi ni Erisa. Gavin, hinahanap ka ni Mr. Graham. Napatingin si Ethan sa 5 bata at itinoon ang atensyon kay Gavin. Gayunpaman, ngumuso lamang ang bata bilang ganti. Pagtingin kay Gavin na nagtatampo, napabuntong hininga si Erisa. Gavin, naluluha si Ethan habang nakaawang nakatingin sa bata. Sa huli ay sumuko na si Gavin at naglakad patungo sa sala matapos tingnan ng mabilis si Ethan. Agad namang ngumiti ang huli at tinanong ang iba pang 4 na bata, ano ang mga pangalan ninyo? Ako si Zachary York, tugon ni Zachary habang nakatitig sa kanya. Nagtaas ng kilay si Ethan at nagtaka sa sarili, nakadisguise ba ang babaeng nakita ko? Noon, napaka-cute mo, ako ba? Siguradong may mali sa kanyang paningin. Naguguluhan si Zachary. Kasunod nito, tumingin si Ethan sa 3 pang bata, sinusubukang kilalanin sila. Mr. Frank, ako si Oliver. Nakangiting pakilala ni Oliver. Nagningning ang mga mata niya. Mr. Frank, ako si Jasper. Nagkita na tayo dati. Napatingin din si Jasper kay Ethan na may ngiti sa lobby. Kabanata 207. Ginulo ni Ethan ang kanilang buhok at tinanong si Jasper, ikaw ba ang nagpanggap na si Gavin bago ito? Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Inakala ng bodyguard ni Benjamin na ako si Gavin at inilayo ako. Nang mapansin ni Ethan kung gaano katalino si Jasper, sinabi ni Ethan, kung hindi sinabi sa akin ni Mr. Graham ang tungkol dito, hindi ko man lang mapapansin na nagpalit ka ng pagkakakilanlan. Magkamukha tayo, tama, pagmamalaki ni Jasper. Oo. Kayo ang splitting image ng isa't isa. Oo naman. Kami ay quintuplets. However, if you look closely, we are not exactly identical, malamig na sabi ni Zachary.
Tumango si Ethan bilang pagsang-ayon. Tapos tumingin siya kay Jessie na kanina pa nakatitig sa kanya. Bata, anong pangalan mo? Ngumisi si Jessie. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanya na siya ay isang babae. Mr. Frank, ako po si Jessie. Ang pinakabata sa 5. Sa isang iglap, nabihag si Ethan sa kanyang pagtawa at dimpled cheeks. Bakit ang batang ito ay mas kamukha ng batang babae noong una? Parang pamilyar din ang pangalan niya. Sa huli, nagtanong siya, ikaw ba ang batang babae noong araw na iyon? Humadjijek si Jessie at tumungo. Oo, Mr. Frank, napakatalino mo. Ang mga labi ni Ethan ay nakakurba pataas sa isang ngiti. Siguradong niloko ng mga bata si Mr. Graham. Babae ka ba talaga? Dahil kapareho ng mga kapatid niya ang suot ni Jessie ngayon, siguradong iisipin ng mga hindi nakakaalam na lalaki siya. Bilang tugon, masunurin namang tumango ang batang babae. Siya ang nakababatang kapatid ko. Deklara ni Jasper, na pumulupot ng isang pananggalang na braso sa kanyang balikat. Kinurot ni Ethan ang pisngi ni Jessie ng masuyo. Akala ko lalaki ka. Samantala, naglakad si Gavin papunta kay Benjamin at umupo sa tapat nito sa sala. He was pursing his lips, parang mini Benjamin. Anong problema? Malamig niyang tanong. Sinuri siya ni Benjamin at nagtanong, naiinis ka ba sa akin? Imbes na sumagot ay nagtaas baba si Gavin. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Galit talaga sa akin ang batang ito. Bakit? Muli, hindi sumagot si Gavin. Frustrated, minasahe ni Benjamin ang kanyang mga templo. Sobrang sakit sa tuwing ayaw niyang magsalita. Sinabi ng mami mo na hingin mo sa akin ang 10 bilyon. Kumunat ang noo niya at nakaramdam ng dismaya nang maisip niyang baka ito ang ideya ni Erisa. Galit na sinaman siya ng tingin ni Gavin. Hindi. Nang makita ni Benjamin kung gaano kagalit ang kanyang anak, bahagyang namutla ang nakakunot na mga kilay, at nakahinga siya ng maluwag ng hindi man lang namamalayan. Bakit kailangan mo ng maraming pera? Casual na tanong niya. Hindi naman sa nag-aatubili siyang bigyan sila ng pera, curious lang siya. Di nagtagal, sumagot si Gavin, nag-alok ka na ng reward na 100 milyon para mahanap kami. Kung hindi ako hihingi ng karagdagang pera, hindi ba't malaking kawalan ito para sa atin? Ang sagot niya ay hindi nakapagsalita kay Benjamin. Sa susunod na sandali, idinagdag ng bata, magkakaanak ka sa ibang babae sa hinaharap. Ano bang masama kung humingi ako ng pera? Wala ka namang pakialam sa amin eh. Nagulat si Benjamin sa kanyang mga akusasyon. Sino ang ikakaanak ko? Nanatiling tahimik si Gavin at tumalikod, namumutla ang pisngi. Sinong nagsabi sa'yo na wala akong pakialam sa'yo? Muling sumubok si Benjamin. Alam na mayroon siyang 5 anak, tuwang-tuwa rin siya. Galit sa akin si Gavin dahil lang dito. Mariin na idiniin ni Gavin ang kanyang lobby, halatang galit pa rin. Halika rito. Maya-maya, lamambat ang ekspresyon ni Benjamin, at tinapik-tapik niya ang katabi niya. Gayunpaman, nagpout si Gavin at sumulyap sa kanyang ngunit hindi ito lumingon. Nang makitang lalong nagiging suwail ang kanyang anak, napabuntong hininga si Benjamin, gusto mo pa bang manatili sa iyong ina? Mataimtim niyang tanong. Agad namang nanlaki ang mata ni Gavin. Pinagbabantaan mo ako. Biglang naging tense ang atmosphere sa sala. Nang dumating ang punong nayon at nakita ang isang lalaki na kaharap ang isang bata, siya ay natigilan. Excuse me, pagtingin, magiliw siyang binati ni Gavin, ikaw ba ang punong nayon? Kasabay nito ay napalingon din si Benjamin at tumingin sa direksyon nila. Laking gulat ng punong nayon na kamukhang kamukha ni Gavin ang lalaki. Si Benjamin Graham kaya ito. Kabanata 208, tumungo siya. Oo, ako nga. Inimbitahan ako ng may-ari ng bahay na ito. Mami ko yan. Agad na sumigaw si Gavin patungo sa kusina. Mami, nandito na ang punong nayon. Hindi napigilan ng punong nayon ang mapangiti sa pagiging kaibig-ibig ng bata. Pasok at maupo ka, magiliw na sabi ni Gavin. Walang malay, tumingin ang punong nayon kay Benjamin. Nakakatakot ang aura ng huli kaya nagdalawang isip siyang pumasok sa bahay. Nang marinig ni Erisa ang kanyang anak ay dali-dali siyang lumabas para salubungin ang punong nayon. Hi, ako si Erisa. Please pumasok ka. Ngumiti siya at malugod na tinanggap ang punong nayon. Habang naglalakbay ang kanyang tingin kina Erisa, Gavin, at Benjamin, natauhan ang punong nayon. Okay lang yan. Dapat na akong umalis, dahil nandito ka na, pumasok ka na para uminom ng tsaa. Halos handa na ang hapunan. At saka, dapat binisita kita,
pero ikaw ang dumating. Mangyaring huwag tumayo sa seremonya. Ang punong nayon ay hindi maaaring tanggihan ang kanyang mapagbigay na paanyaya, kaya umupo siya sa sopa sa tapat ni Benjamin. Ikinagagalak kong makilala ka. Tumungo siya sa huli. Bilang tugon, tumungo si Benjamin bilang pagsang-ayon. Samantala, hindi pinansin ni Erisa si Benjamin at nagsali ng isang tasa ng tsaa para sa punong nayon. Patawarin mo ako, ihahanda ko na ang hapunan. Okay, sige, magalang na tugon ng punong nayon habang hawak ang tasa ng tsaa. Maya-maya, bumalik ulit si Erisa sa kusina. Hindi umaalis sa kanyang likuran ang mga mata ni Benjamin. Kanina pa ako nandito, pero hindi siya sumalubong o nagtimpla ng tsaa. Gayunpaman, masigasig siya kapag nandito ang punong nayon. Ikaw ba, sa sandaling tumingin kay Benjamin, ang punong nayon ay nakaramdam ng alangan at sinubukang magsimula ng isang pag-uusap. Benjamin Graham. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa punong nayon. Nakikita ko. So, ikaw talaga si Mr. Graham. Tao ba siya? I mean, inagaw niya ba talaga ang anak mo? Bagamat hindi naniniwala ang punong nayon, nagtanong pa rin siya dahil sa curiosity. Hindi, mami ko siya. Hindi siya masamang tao. Tumakas ako sa bahay para manatili sa kanya. Hindi niya kasalanan. Nang marinig ni Gavin ang tanong ng punong nayon, agad siyang tumalon upang linawin ang pagkakakilanlan ni Erisa. Tumango ang punong nayon. Sumulyap si Benjamin sa kanyang anak at idinagdag, ibino-broadcast namin ang balita sa TV para mas madali naming mahanap sila. Hindi ka ba natatakot na baka may manakit sa ina ng iyong mga anak, na iniisip na isa siyang human trafficker? Pagtataka ng punong nayon, napakasuklam mo, sinaman ng tingin ni Gavin si Benjamin. How dare you say si mommy ay human trafficker? Malalagay siya sa panganib dahil doon. Nang marinig iyon, pinaikit ni Benjamin ang kanyang anak. Tiningnan ng punong nayon ang dalawa at ibinaba ang ulo para humigop ng tsaa. Parang conflict lang sa pamilya nila. Dahil misunderstanding lang, kailangan mo na lang pag-usapan. Aalis na ako ngayon. Hinihintay pa ako ng pamilya ko na maghapunan. Inilagay ng punong nayon ang tasa sa mesa at umalis. Hindi na niya nakayanang manatili pa. Masyadong malaki ang pressure. Hindi ka ba tutuloy para sa hapunan? Nang kausap ni Gavin ang punong nayon, maamo at mapagmahal ang mukha nito. Nang masaksihan iyon, hindi napigilan ni Benjamin ang pagnangalit ng kanyang mga ngipin. Anong magaling na artista? Hindi, naparito lang ako para alamin kung sino ka. Ngayong alam ko na ang nangyari, sa wakas gamaan ang pakiramdam ko. Dapat kang magtipon kasama ang iyong pamilya. Sabihin mo sa mami mo na aalis muna ako. Dahil hindi siya hiniling ni Benjamin na manatili, ang punong nayon ay walang lakas ng loob na manatili para sa hapunan, bukod pa sa tensyonado na kapaligiran. Okay, paalam. Nag-wave ng kamay si Gavin. Habang papalabas ng pinto ang punong nayon, lumingon siya. Paalam. Sinulyapan niya ang nakaparadang helicopter at ang mga nakapaligid na bodyguard, itinuwid niya ang kanyang likod at nilagpasan sila. Nakarelax lang siya kapag malayo siya sa kanila. Walang sino man ang nag-iisip na ang isang maimpluwensyang tao tulad ni Benjamin Graham ay darating sa kanilang nayon. Kung sila ay maninirahan dito ng mahabang panahon, ito ay maaaring makinabang sa pag-unlad ng ating barangay. Biglang may pumasok sa isip ng punong nayon. Dapat ay sinubukan kong mapalapit kay Benjamin Graham kanina. Gayunpaman, agad niyang binitawan ang ideya nang lumingon siya at nakita ang kahangahangang ugali ng mga bodyguard. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na tulad ko na makipag-usap sa mga ganitong kilalang tao. Isa pa, hindi man lang niya ako kinausap ngayon. Kabanata 209. Nang mabalitaan ni Erisa na umalis na ang punong nayon ay dali-dali itong lumabas sa kusina, ngunit wala na ang lalaki. Mami, nagmamadaling umalis ang punong barangay. Baka natakot siya, komento ni Gavin. Gulat na napatingin si Erisa sa lalaking nakaupo sa sala at sinampal ang mga labi nito. Ayos lang. Actually, inimbitahan niya ang punong nayon dahil gusto niyang hilingin sa kanya na ilihim ang kanilang pag-iral. Ngayong natagpuan na sila ni Benjamin, hindi na ito kailangan. Nang babalik na sana siya sa kusina, pinigilan siya ni Benjamin. Erisa, paglingon niya ay binigyan niya ito ng matamis na ngiti. Mr. Graham, hindi niya maiwasang mapasinghap ng umarte ito na para bang ngayon lang niya natuklasan ang pagkakaroon nito. Mr. Graham, mangyaring umupo. Malapit nang maging handa ang hapunan. Hindi na siya binigyan ni Erisa ng pagkakataong magsalita at nagmamadaling bumalik sa kusina.
Kasabay ni Ethan ang pag-aayos ng mesa kasama ang 4 pang bata. Dahil umalis na ang punong nayon, hindi na naghanda si Erisa ng pagkain. Pagkatapos magluto ng 5 ulam at 1 sopas, inihayag niya na handa na ang hapunan. Mr. Graham, kain na tayo. Sinulyapan ni Benjamin si Erisa, lumakad, at umupo sa unahan ng mesa. Pagkatapos nito, tinawag din niya sina Ethan at Bradley para maghapunan. Nakaupo na ang mga bata sa mesa. Everybody, dig in, sabi niya at umupo. Miss York, naihanda mo ba ang lahat ng ito? Mukhang masarap sila. Naglaway si Ethan sa pagkalat na mukhang nakakatakam. Nagkaroon pa ng oven-baked escargot. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon siya ng escargots. Kaya naman, siya ay labas na nasa sabik. Inihanda ko sila para sa punong nayon, ngunit umalis siya, tugon ni Erisa. Tinaas ni Ethan ang gilid ng lobby niya at tumingin kay Benjamin. Salamat sa punong nayon, nasisiyahan kami sa masasarap na pagkain na ito. Dapat ba nating imbitahin ang mga bodyguard para sa hapunan? Diniretso ni Erisa ang tanong niya kay Ethan. Feeling the pressure, he replied, hindi na kailangan yon. Babalik sila at kakain mamaya. At saka, hindi sapat ang pagkain dito para sa lahat. Sa pagkakataong iyon, napako ang tingin ni Benjamin kay Erisa. Nang makita niya ang pawisan nitong leeg, kinagat niya ang mga salitang sasabihin niya. Sweethearts, kumain ka pa. Naglagay siya ng maraming pagkain sa mga plato ng mga bata. Salamat, Mommy. Matamis na nagpahayag ng pasasalamat ang mga quintuplet. Tumango si Erisa. Agad na nagningning ang mga mata ni Benjamin, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at tahimik na kumain. Ang sarap nila, Miss York. Mas masarap kang magluto kaysa sa nanay ko, papuri ni Ethan habang nilalamon ang pagkain. Nalilito si Erisa sa gagawin. Dapat bang compliment iyon? Hindi pa ako nakakain ng pagkain ng nanay niya at hindi ko alam kung masarap. Tumahimik ka kung gusto mo pang ipagpatuloy ang pagkain. Sa sandaling iyon, binaril ni Benjamin ang kanyang katulong ng isang malamig na tingin. Natigilan ang huli at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Si Bradley, na nakaupo sa tabi ni Ethan, ay tahimik na kumakain sa buong oras. Napasulyap ang mga quintuplet kay Benjamin at ibinaba ang kanilang mga ulo upang ipagpatuloy ang pagkain. Nang tumingin si Erisa kay Benjamin, nakatitig ito sa kanya. Dahil sa gulat ay agad niyang iniwas ang tingin sa kanya. Gayunpaman, nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at sinabing, Mr. Graham, ito ay mga simpleng lutong bahay. Tikman mo. Okay, mahinang tugon ni Benjamin. Maya-maya, napansin niyang kumakain lang ito ng pagkain sa harap niya. Hindi rin masama ang mga ito. Hindi mo sila gusto. Hindi niya napigilan ang sarili na magtanong ng malakas. Tinitigan siya nito ng maigi, na nagpaparamdam sa sarili. Pagkatapos ay kumuha siya ng pagkain sa isa pang plato. Dahil sa gulat, gusto siyang pigilan ni Ethan, ngunit binatukan siya ni Benjamin ng masamang tingin. Sa kabaligtaran, natuwa si Erisa nang makita si Benjamin na sumusubok ng iba pang ulam. Ngayon lang ba siya napahiya? Saglit na tumingin si Gavin kay Benjamin at inilipat ang tingin kay Erisa. Nang makita kung gaano siya kasaya, nagpasya siyang huwag pansinin si Benjamin. Nasa hustong gulang na siya. Kasalanan niya ang pagkain ng hindi dapat. Kabanata 210. Sa kabuuan, ito ay isang medyo kasiya siyang pagkain. Tinapos ng grupo ng 4 na matatanda at 5 bata ang bawat ulam sa mesa. Sige na at ayusin mo na ang mga gamit mo. Babalik tayo sa Delmore ngayon. Utos ni Benjamin. Nais imongkahi ni Erisa na manatili sa gabi at aalis na lamang kinaumagahan. Gayunpaman, nilunok niya ang kanyang mga salita nang masalubong niya ang nakakatakot nitong tingin. Okay, si Benjamin naman ang nagulat. Bigla na lang siyang naging masunurin. Ilang sandali pa, hiniling ni Erisa sa mga bata na ayusin ang kanilang mga gamit bago siya umakyat sa itaas para mag-impake ng kanya. Bradley, gusto mo bang manatili dito ng ilang araw o bumalik sa amin? Natural, pinili ni Bradley na bumalik. Walang anuman sa nayon. Ito ay angkop lamang para sa isang maikling bakasyon. Paano ang mga sangkap sa refrigerator? Kung babalik ka, ibigay mo sa mga taga-nayon. Pagkasabi nun ay bumalik na si Erisa sa kwarto niya. Okay, si Bradley at Ethan ay naglinis ng hapagkainan habang si Benjamin ay sumunod kay Erisa at sa mga bata sa itaas. Sa halip na tulungan ang mga bata sa pag-impake ng kanilang mga gamit, pumunta siya sa kanyang silid. Hindi niya ito napansin dahil abala siya sa pag-iimpake. Laming-galinga si Benjamin sa kwarto. Ang palamuti at kapaligiran ay sa kanyang kasiyahan.
Erisa, napatalon si Erisa sa gulat at sinaman siya ng tingin. Napakunot ang noo niya, tinukso niya, feeling guilty. How dare you? Bigla kang sumulpat sa likod at tinawag ako. Kahit sino ay matatakot sa labas ng kanilang katalinuhan. Hindi pinansin ang reklamo niya, nilapitan siya ni Benjamin, dahilan para mapalunok siya sa takot. Subconsciously, napaatras siya hanggang sa tumama ang likod niya sa dingding. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa dingding, inilagay siya sa pagitan ng kanyang katawan at ng dingding. Naamoy niya ang pabango mula sa katawan nito, at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ba niya alam na mapang-akit ang mga kinikilos niya? Sa sobrang kahihiyan, iniwasan niya ang eye contact sa kanya. Tumakas kasama ang mga anak ko. Ibinaba ni Benjamin ang ulo at itinoon ang tingin sa babaeng nakakulong. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Sa kanyang pananaw, kitang-kita niya ang mahaba at kulot nitong pilik mata na nanginginig na nag-aalala, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Namumula siya, nahihiya ba siya? Nagdilim ang kanyang tingin habang patuloy na nakatitig sa namumulang mukha ni Erisa. Dinala ko sila dito para magbakasyon. Halatang hindi naniwala si Benjamin sa kanya at malamig siyang ngumuso. I-block mo ba ang pagsubaybay sa GPS kung nandito ka sa bakasyon? Hindi makayanan ang matinding interogasyon, gusto niyang tumakas, ngunit nakaharang ang kabilang kamay nito sa daanan niya. Medyo naging sensual ang atmosphere dahil sa lapit nila. Kinakabahan, mabilis itong tumingin sa kanya. Nang makasalubong niya ang mapanganib na tingin nito, mabilis niyang ibinaba ang ulo. Ayaw naming maabala habang kami ay nagsasaya. Parang tambol ang pintig ng puso niya. Sa katunayan, alam niyang hindi ito maniniwala sa kanya. Ang gusto lang niya ay bumili ng ilang oras. Ano ang gagawin niya sa akin? Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Benjamin sa leeg ni Erisa. Isang liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata nang itinaas niya ang kanyang baba. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Hinaranggan mo pa ang signal ng GPS. Napilitan si Erisa na salubungin ang nagtatanong na tingin. Feeling guilty, binigyan niya siya ng nakakainis na ngiti. Mr. Graham, wala ako sa pinakamabuting kalagayan ko noong mga panahong iyon. Pwede mo ba akong patawarin? Nakataas ang kilay, bigla niyang gustong malaman kung ano ang susunod na sasabihin nito kaya naman nanahimik na lang siya. Dahil, hindi siya sumagot, nagsimulang hindi mapalagay si Erisa. Sa totoo lang, siya ang uri ng lalaki na magpaparamdam sa iba sa takot sa pamamagitan lamang ng pagtayo, lalo na sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang sarili. Mr. Graham, natatakot ako na ang mga bata ay nasa panganib. Kaya naman sinama ko sila. Si Dana ay isang masamang babae. Tinakat niya ako sa sikat ng araw, at pagkatapos ay tinangka ng kanyang mga tauhan na agawin ang mga bata. Buti na lang matatalino ang mga bata. Kung hindi,